The acronym family means Father and Mother, I love you. In the family, there must always be love, support, and togetherness. Brothers and sisters, sa pamilya tayo nakatatanggap ng walang kondisyong pagmamahal. And of course, security. Home is a place where one is unconditionally accepted for what he or she is. Alam niyo, sa totoo lang, marami kang kaibigan. But then at the end of the day, maaaring iwanan ka ng kaibigang yan. Subalit, ang pamilya kahit kailanman, hindi ka iiwanan. Sa pamilya tayo umuuwi para tayo magpahinga, magkaroon ng bagong lakas, katahimikan. Kaya nga po tayo mga Filipino, ang tawag po natin sa family ay tahanan. Galing po sa dalawang salita, tahana. Hindi ba? Kapag ka ang isang tao ay umiiyak, ang isang sanggol ay umiiyak, pinatatahan natin. At kapag katumahan, nagkakaroon ng kapayapaan, nagkakaroon ng katahimikan. Brothers and sisters, our family is a sacred place where one finds peace of mind, love, and acceptance. Hindi po ba may kasabihan? And I quote, "There's no place like home." Kaya, masaya kapag tayo ay nasa pamilya. Masaya kapag tayo'y may pamilya. It is always a blessing from God, the family, brothers and sisters. Kaya nga po, during this Holy Mass, ipagdasal natin ang ating mga pamilya. Ipagdasal natin, lalo tigit, ang mga pamilyang dumaraan sa maraming pagsubok at problema. Today, brothers and sisters, we celebrate the feast of the Holy Family. The very family of Jesus, Mary, and Joseph. Many spiritual writers would often consider and regard this household as the model family. Yes, it is an embodiment of what is to be domestic. It is an epitome of charity and personhood. And therefore, the Holy Family is the icon of love and life. Jesus, Mary, and Joseph have shown us the way of living out a family marked by life and love. Sa panahon natin ngayon, mga kapatid, nakakalungkot isipin. Subalit maraming mga pamilya ang nawawasak, nasisira. Dahilan sa iba't ibang mga issues, pagsubok at problema. Number one, negative influence of the social media. Di ba? Yung sobrang paggamit ng social media, irresponsibly, can destroy a family relationship. Kaya nga ho, tayo laging pinapaalalahanan. Be responsible. You think before you post anything. Maraming mga pamilya
nasisira sa ganyan. Pangalawa, economic pressure. Kinakailangan si mami at si daddy pumunta ng ibang bansa para doon maghanap buhay. Iiwanan ng pamilya. At dahilan sa katotohanan ito, maraming Pilipinong pamilya ang nasisira. Hindi naman lahat ng pumunta ng abroad para doon ay magtrabaho si papa at si mama ay nagiging tagumpay. Marami nga ang nagkakahiwalay. So sad, nakakalungkot. Total ang nagiging biktima tuloy ay ang mga bata because of that. Economic pressure. Dahil marahil sa hirap ng buhay sa ating bansa, kinakailangan pang si mami at si daddy ay mag-abroad para doon ay maghanap buhay. Pangatlo, mga kapatid, materialism. Ito ay isang bagay na talagang sumisira din sa maraming pamilya. Maraming pamilya ang biktima ng bagay na ito. Away sa mga ari-arian, away sa mga mana-mana. They fight in the court because of material issues. Marami pong ganyan. Marami ho tayong alam na pamilyang dumaraan sa ganyang problema. Brothers and sisters, dahilan sa mga bagay na ganito, napapanahon na at kinakailangang bigyan ng solusyon ang mga pagsubok, ang mga issues na sumisira sa mga tahanan. Paano? Sa pamagitan ng pagkakaroon ng tinatawag na makadiyos na pamilya. This is the only solution that we can give to the present issues that destroy family. Dapat ang ating pamilya ay maging makadiyos na pamilya. Dapat nating ibalik ang pamilya natin sa Diyos at nakasentro sa Panginoon. Brothers and sisters, there are 3 important ways of developing and making the makadiyos na pamilya. First, a family becomes makadiyos na pamilya through prayer and God's Word. It is always important that a family pray together. Hindi po ba may kasabihan, the family that prays together stays together? Nakakalungkot. Pero marami sa mga tatay, nanay, ang nakakalimutan na pumunta ng simbahan kapag kalinggo. They have time to go to the malls, they have time to go do this and do that. Pero yung magsimba, lagi nilang dahilan, busy kami. Wala kaming time. Apektado ang mga bata. Several times, I would be talking to children. Tatanungin ko sila, bago mag-first communion, do you go to Mass? Do you go to Mass? Do you go to Mass? Alam niyo, para-pareho ang sagot. Sabi niya, Father, hindi po. Bakit? Kasi si Mami at si Daddy, hindi po nagsisimba. Brothers and sisters, my dear parents, sana po, ibalik natin ang ating pamilya sa simbahan para makapakinig ng salita ng Diyos para sama-samang magdasal. Pangalawa, mga kapatid, a family becomes makadiyos na pamilya by loving and caring for each other. Mahalaga po na sa loob ng pamilya, kagaya ng nabanggit, there must be love, support, togetherness. Napakahalaga ng bagay na ganito. Children, respect daddy and mommy. Listen to them. Mommy and daddy, respect your children. Listen to them. Baka may gustong sabihin ang mga bata. Kuminsan, kung kani-kanino sinasabi, kaya ang mga bata ay napapariwara. Listen to them. Give time, quality time
to your family. At ang pangatlo, a family becomes makadiyos na pamilya by sharing and caring for others. Yes, brothers and sisters, charity begins at home. Pero sa labas ng pamilya, we must always extend charity and justice. Maraming mga tao sa panahon natin ngayon ang hirap sa buhay. Maswerte kapag ang ating pamilya ay nakararaos sa maghapon. Huwag nating kalimutan, marami ang nangangailangan ng tulong. Kaya nga po, masasabi mo lamang na ang aming pamilya ay makadiyos na pamilya kung ang aming pamilya ay marunong kumalinga, tumulong sa kapwa-tao, higit sa mga taong nangangailangan. The question now is, makadiyos na pamilya ba ang inyong pamilya? Brothers and sisters, during this Holy Mass, let us pray for all families, especially our own, whom we commend to the Holy Family, Jesus, Mary, and Joseph. May the example of Jesus, Mary, and Joseph inspire all to pray and work for the sanctification of all families. Sa lahat po ng pamilya, kaisa natin sa dahiling Eucharist na ito, sa buong mundo, pagpalain kayo ng Diyos. At nawa ang bagong taon, 2026, ay maging isang pinagpalang taon sa ating lahat. Maligayang Pasko po at pagpalain kayo ng Diyos, mga kapamilya. Amen. God bless you po. Please bow your head, close your eyes po. Lord, totoo ho, marami pong pamilya ang dumaranas ng iba't ibang pagsubok sa buhay. Nakakalungkot, nakakasakit ng loob. Maraming mga bata ang napapariwara. Iniwan ng nanay, iniwan ng tatay. Hindi magkasundo sa tahanan. Lord, ipinagdarasal po namin ang lahat ng mga pamilya. Naway kaming lahat ay maging makadiyos na pamilya sa aming salita, isip at gawa. Thank you, Lord, for the gift of family. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name, everybody say Amen. Amen.